Si Gladys Guevara na mas kilala ng marami bilang Chuchay ay isa sa mga pinakakilalang komedyante, host at mga awit sa industriya ng showbiz sa Pilipinas. Sa kanyang higit 2 dekadang pananatili sa mundo ng entertainment, napatunayan niya ang kanyang kakayahan, hindi lamang sa pagpapatawa kundi pati na rin sa pag-awit at pag-arte. Pangalan eh. Hindi na Chuchay? Ayoko na sir, Ano kasi na? pag sabi nagpupunta ng abroad, social daw. Nagsimula siyang makilala bilang isa sa mga pinaka-energetic na personalidad sa noontime show na Eat Bulaga, kung saan ang kanyang likas na karisma, galing sa pagpapatawa at husay sa impersonation ay naging paborito ng masa. Ngunit higit pa sa kanyang pagiging aliw sa telebisyon, si Gladys ay isang simbolo ng lakas ng loob at pagbabago. Matapang niyang hinarap ang mga hamon ng buhay mula sa personal na pagsubok sa kalusugan, mga kontrobersiyang panlipunan hanggang sa muling pagbubuo ng sarili bilang negosyante at content creator. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang totoo sa sarili at sa kanyang mga tagahanga na patuloy siyang minamahal at hinahangaan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa tagumpay sa entablado, kundi isang inspirasyon sa maraming Pilipino na sa bawat pagbagsak, may kakayahan tayong bumangon, magpatawa muli at magpatuloy. Nagsimula si Gladys bilang voice impersonator at komedyante sa GMA Network. Naging regular host at segment performer siya sa Eat Bulaga mula 1999 hanggang 2007, kung saan tumatak ang kanyang karakter na Chuchay. Kilala siya sa makukulit na banat at comedic timing. Kinatuwaan siya ng bayan sa noontime, espesyal na sa bahagi ng Bulagaan kasama si Jano Gibbs. Noong Enero 2007, nagbitiw siya sa programa dahil sa mga problema sa kalusugan gaya ng bulging disc at scoliosis, at upang maiwasan ang pagkakalat ng mga chismis na may relasyon sila ni Jano, isang usaping maring itinanggi niya. Kasabay ng kanyang comedic career, pumasok si Gladys sa mundo ng musika bilang lead vocalist ng banda niyang Gladys and the Maxers with K. Isa sa pinakamalaking hit nila ay ang Sasakyan Kita na isinulat ni Lito Camu at naging viral dahil sa nakakaliw nitong lyrics at pasiklab na performance. Sasakyan kita sa lahat ng gusto mo. Noong 2004, nagpahayag siya ng pag-alis sa kanyang banda upang pagtunan ng solo career. Bagamat sinabi niyang bukas pa rin siya sumali sa mga special shows, or corporate gigs kasama sila. Mahalab ang kanyang damdamin sa banda. Binanggit ang pundasyon ng pagkakaibigan at kaligayahan kasama sina Kakay Brosas, Daniel Lardizabal, Chris Samonte at iba pa. Noong 2007, lumuhok si Gladys bilang pangunahing bituin sa fantasy drama anthology na Magic Kamison na tumakbo mula Pebrero hanggang Hunyo. Dito'y ginampanan niya ang Chuchay, Panyurutan, isang karakter na ipinakita ang kaibang kakayahan ng isang komedyante sa seryosong acting. Nagpakita ng versatility sa drama, horror genre. Pagkatapos, nang sumali siya sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition 2, sinalihan niya ang tahanan ng housemates noong mga kalagitnaan ng 2007 bilang gag filler. At kahit na umalis siya sa show matapos ang 12 araw dahil sa depresyon, ipinakita nito ang kanyang kabaitan at katapangan sa pagsubok na lampasan ang pampublikong pressure. Paglabas ni Gladys sa PBB, hindi siya tumigil sa paggawa. Naging bahagi siya ng palabas gaya ng H3O, Ha 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 Over, Todo Max, Cool Center, Family Feud, Sarap Diva, Sunday Pinasaya, Wawawin, Mars Pamur at marami pang iba mula 2008 hanggang 2021. Sa mga entablado at comedy bars gaya ng Clowns at Zirko, naging regular din siya hanggang maabot ng closure noong 2020. Ipinarinig dito ni Gladys ang kanyang pasasalamat sa manager na si Alan Kay at ang sandali ng saya, lungkot, karanasan, isang hubog ng kanyang pagiging entertainer. Sa film industry, ginampanan ni Chuchay ang mga supporting roles sa mga pelikulang tulad ng Pangarap Ko Ang Ibigin Ka noong 2003, Espiritista noong 2005 at Ang Panday noong 2009, kung saan nakapagtambalan niya ang kilalang aktor na si Bong Revilla. Bagaman hindi siya ang pangunahing bida, naipakita ng kanyang mga pelikulang komedya at fantasya ang kanyang kakayahan sa timpla ng pag-arte at pagpapatawa. Noong 2020, pinasok ni Gladys ang food business sa Quezon City sa pamamagitan ng Kitchen ni Chuchay. Isang hakbang na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa pagluluto at personal na pangarap. Pag-uwi sa karanasan, noong pandemya, naging mas bukas siya sa mga tagahanga sa personal niyang social media na nagbigay din sa simbuyo ng damdamin, resiliency at pagmamahal sa pamilya. Sa halos 25 taong paglalakbay, napatunayan ni Gladys Guevara na siya hindi lang instant hit bilang komedyante. Siya ay may tatag,
talento at personal na kwento mula sa pagbisita sa gamitan ng comedic banter, musical flair, acting chops hanggang sa entrepreneurial spirit at pagiging bukas sa mental health. Ang kanyang karera ay isang testamento ng katatagan, pagbabago at inspirasyon. Noong 2007, pagkatapos niyang umalis sa 8 Bulaga, lumipas ang balitang nagkaroon siya ng relasyon kay Jano Gibbs. Mariin niya itong itinanggi na ang dahilan ng kanyang pag-alis ay ang mga isyong pangkalusugan, hindi dahil sa love life. May tampuhan din sa pagitan nila dahil sa di umano'y hindi nakabuting biro ni Gibbs tungkol sa kanya na pinagsabihan niya umano si Gibbs na tigilan na niya ang pagbabatikos sa kanya. Kilala siya bilang isang masayahing personalidad sa telebisyon ngunit sa isang emosyonal na Facebook Live, lumabas ang kanyang hinagpis. Iniwan siya ng kanyang fiancé at iniulat na tinangayang pera mula sa kanilang maliit na negosyong online kakanin. Mula sa halakhak, biglang bumaling sa luha ang kanyang kwento. Ayon kay Gladys, iniwan siya ni Leon Sumagi, hindi lamang sa aspetong emosyonal kundi pati na rin pinansyal. Sa kanyang live video, sinabi niyang tinangay ni Leon ang halagang 9,100 at dinilit pa umano ang kanilang customer order system. Isa itong masakit na dagok sa kanyang bagong negosyo na kanyang itinaguyod sa gitna ng pandemya. Umiiyak niyang sinabing, "Grabe itong ginawa mo sa akin, Leon." Isang patunay ng lalim ng kanyang pagkadismaya at pagkasira ng tiwala. Marami sa kanyang taga-suportang nakaramdam ng awa at galit para sa kanyang sinapit habang ang ilan ay nananawagan ng hustisya. Ngunit sa kabilang banda ng storya, ipinagtanggol ni Leon ang kanyang sarili sa pamamagitan ng isang video na inilabas sa YouTube. Ayon sa kanya, 8,300 pesos lamang ang kanyang na-withdraw at agad naman niya itong ibinalik. Iginit din niyang si Gladys mismo ang nagdelete ng order form upang itigil ang negosyo at wala siyang ginawang masama. Sa kanyang mga salita, sinubukan niyang linisin ang kanyang pangalan at inanyayahan pa si Gladys na magsampa ng kaso kung may sapat siyang ebidensya. Sa huli, binigkas pa niyang mga salitang mabuti siyang tao, mahirap lang siyang mahalin, isang linyang nagbukas ng mas malalim na sugat para sa marami. Taong 2020 din, nagsalita si Gladys sa social media laban sa panawagan para sa nationwide mass testing sa Pilipinas. Ayon sa kanya, mainam na ilaang ang pondo sa ayuda at pagkain kaysa sa testing kung walang bakuna pa. Ang kanyang pahayag na ito ay binahira ng reaksyon mula sa netizens na hindi sumang-ayon. Noong Enero 2023, umabot sa social media ang chismis na siya raw ang kabit ni vlogger Joel Mondina o ang pambansang Kolokoy. Marin siyang tumugon na fake news ito at inakusahan ng mga nagsiwalat ng chismis na chismosa. Noong Hunyo 2025, sinabi ni Mondina na everything was just a collaboration at may content collab lang sila, walang romantikong kinalaman. Sa kasalukuyan, abala si Gladys Guevara sa isang makabuluhang gawain na malino na nagpapakita ng kanyang paglago mula sa pagiging komedyante tungo sa pagiging isang masipag na individual na may malalim na pananaw sa lipunan. Noong Marso 2025, naging prominenteng boses si Gladys sa patuloy na diskursong pampolitika sa Pilipinas nang mag-usap si dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang IG post, hinimok niya ang mga Pilipino na magrespeto sa bawat opinyon at ipanalangin ng pagkakaisa at pagkagaling ng bansa. Bagamat hindi pa umaabot sa pagiging full-time host o regular sa noontime shows tulad ng dati, makikita si Gladys ng madalas sa Sunday Pinasaya kung saan kasama niya si Boobsy Wonderland. Pinuri siya bilang female version ng iconic tandem ni Jose Manalo at Wally Bayola, isang patuloy ng kanyang ageless comedic talent. Noong Agosto 2023, nagpakasal si Gladys sa isang non-showbiz partner sa Amerika na tinukoy niyang AD. Sa Instagram at isang Facebook live stream, ipinahayag niya ang kanyang kaligayahan at pasasalamat sa Diyos sa pagbibigay ng lakas at bagong pag-asa sa buhay. Bilang tugon sa mga negatibong komentaryo tungkol sa kanyang ikalawang kasal, maring sinabi niyang, "Masaya po ako ngayon, huwag niyo pong basagin."